kanyang nilingap, kanyang iningatang parang salamin ng kanyang mata. Yes, God. Sa oras na ito mga kapatid, bago tayo lumulog, pag-aral or makinig ng salita ng Panginoon, nais ko tayo ay manalangin. Diniling ko na si Pastor Mario ang manalangin para sa ating paunang mensahe. Amen. Mga kapatid, sama-sama tayong manalangin sa ating Diyos na buhay. Panginoon na kasastaasan, patuloy na papuri at karanganan, yan po sa inihandog na may kagalakan. Maraming salamat sa patuloy na pagkilos ng iyong banal na presensya at mag-iwan sa mga pagkakataon nito sa pangalan ito na mahuhuknap sa iyong unang mensahe. Hinihiling ko namin ang patuloy na pagbukas mo ng sa aming mga puso at isipan na karoon mo ang mula sa iyo. Upang sa ganon, ang mga mensahe ito ay huwag mamaliwala, kundi aming naabot at napakikbangan ang benepisyo nito. Panginoon, patuloy kang mamuna tumilos sa aming mga puso at gayon din naman sa magdadala ng mensahe. Panginoon, sa kapatid na dito, Panginoon, na patuloy ang iyong biyaya'y sumagasas sa lahat na ito ngayon at makikinig ngayon sa salita. Purihin ka sa nakilang pangalan. Maraming salamat. Amen. Praise God. Bago kayo mo po, sabihin nyo sa katabi nyo, mahalaga ka. Yan. Praise God. Palagi. Amen. Nakalain ba tayo, Sister Shai? Pwedeng ba? Praise the Lord. Praise God. So matagal-tagal na before ako mag-diretso sa ating pag-aaralan or salita ng Panginoon ay I would like to thank ang ating pastor yan, sa privilege once again na makatayo sa inyong harapan. Praise God. Kayo ba ay nagagalak na minsan pa nakita niyo ako dito sa harapan ng mga kapatid? Baka mamaya kasi hindi na kayo nagagalak. No. This generation kasi mga kapatid, no, ay sobrang napakahirap na sa pakikinig pa lang sa salita ng Panginoon, lalo na yung mga kabataan ngayon, yung attention nila talagang kaya nga tinawag na pay attention kasi mahalaga yan, di ba? Yung attention, kaya tinawag na pay attention kasi yung attention mahalaga, di ba? Kaya pay attention, di ba? So napakahalaga niyan. Ngayon, ang mga young people ngayon, minsan talagang napakahirap na kunin ang kanilang atensyon lalo na sa salita ng Panginoon. So, mas mahalaga pa yung atensyon nila sa papanood ng Netflix minsan sa panonood ng TV, sa pag-Facebook, sa social media. Amen? Mga kapatid? Diba? Sa kanya generation natin ngayon, palimitin natin man sa o hindi, no? Mas marami na yung time natin, yung attention natin sa mga bagay na yan. Amen? Yan. Naliwanag na tayo ay nag-agree mga kapatid at hindi ako dito parang ako lang yung kanila. At yun yung mahirap minsan, no? Kasi sa salita ng Panginoon minsan mas konti na nga lang yung pagkikinig natin, mas marami na yung kantahan, nasusuppress yung Word of God. Amen? Na minsan parang kakatayo ko pa lang dito, gusto nyo na akong matapos dito, tapusin. Tama ba mga kapatid? Lalo na kung hindi mo favorite yung nasa harapan. Minsan, kapag favorite mo yung nasa harapan, amen ka ng amen, mayroong response. Pero kapag yung si brother, sister yung nasa harapan na hindi mo gusto, tahimik ka lang. Bakit gano'n? Minsan, mga kapatid? No? Nag-pray ka na si sister, si brother, mayroong sister, brother na mag-sungli. Nag-pray ako ng mga kapatid sa amin. Bago, may 5 minutes naman, baka ito mga alas 10. So, puti lang naman yung one natin. Sabi na, di totoo yan. Sabi na naman yung mga people. No? Nag-pray ako noon na magkaroon ng song leader
mga gagawin ni Sarpan. No? And sa mga tuwid bagay nangyari naman yung panganak. Nakita niyo yung mga sulidan natin mga kapatid? Di ba? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lang 3, 5, 6, 7. 7 na yung sulidan natin mga kapatid, di ba? Noon talagang, nakita mo lang sa brothers, pastor, minsan pastor ng pagdating ko dito sa simbahan na ito, noon mga kapatid, lagi kong nakikita si pastor na leader. Diba, pastor? Tama? Kung hindi si pastor yung song leader, Sister Narisa. Diba, nakikita mo yung Sister Narisa, no? At maganda yung ibalik natin siguro minsan, pastor, na mag-song leader ulit ang mga OG tao nila. Ayan. Praise God. Napaka saya, makaganda, nabalikan yung mga gano'n mga kapatid, no? Tapos, tingnan natin ngayon, hindi na lang isa, hindi na lang dalawa, hindi na lang si pastor, minsan si pastor siya pa mag-MC, siya pa yung song leader, di ba? Siya pa yung operatory, siya pa yung, di ba? Siya pa yung mga aral, di ba? Pero ngayon, pinagpala tayo ng Panginoon, mga kapatid, na mga nagamitin sa pulpit ng mga kapatid. Praise God. He knows everything, mga kapatid. Alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Now, let's move on sa ating talk ngayon, mga kapatid. Bakit sinabi ko na kanina na sabihin niyo sa kapatid niyo ay mahalaga ka? No? Ang Deuteronomy ay isa binasa natin kanina ay sulat yung Deuteronomy sa pwede pa nakakalam. Tingnan mo walang ng mga young people natin. Kasi magagaling na yung mga yan eh. They are nag-training yan sila. They are attending practical discipleship. Tanungin natin ngayon kung meron silang mga rutunan. Pwede ba natin gawin yan mga kapatid? Okay lang? Tingnan natin. Subukan natin sila. Sino nagsulat ng Deuteronomy? Sister Princess. Sino nagsulat? Si Moises. Di ba? Malungkan natin mga kapatid. O, di ba? Mayroon resulta. Galing, di ba? Praise God. Yan. Sulat ni Moises ang Deuteronomy. Ang yung part na binasa natin kanina, isang kanta yan ni Moises. No? Na inaalalahanan nito na nung sila ay nasa wilderness, kapag sa ating wilderness, yung sa disyerto, sa ilang, ang lalim ng Tagalog kanina na ginamit kasi na nagre-remember ito na bago sila makapunta sa promised land ay nasumpungan sila ng Panginoon sa ilang. Praise God. Kapag nasa ilang ka, alam niyo naman po kung ano mayroon sa ilang. Amen. Ano bang mayroon sa disyerto? Emptiness. Wala kasiguraduhan. Makikita mo puros buhangin. Diba? And prone ka sa danger. Ikaw ay vulnerable. Diba? Mainit. Diba? Dito pala sa Pilipinas, sabi natin, diba? It's so hot in the Philippines. Diba? Tama ba mga kapatid? Na gusto natin pumunta sa Canada. Diba? Sa Brampton, Ontario, Tacloban City. Diba? Pero pagpunta natin doon, mainit pa rin, no? Praise God. Sinong gusto pumunta sa Canada? Kung sa ibig, amen? Uy, wala, pastor. Wala. Pag-stay pala itong mga ito, di na kapatid. Praise God. And ilang minutes na lang, para hindi matutupad yung 3 minutes na lang. He found him in the desert, sabi dito, sa land, wasteful land, walang barren land, sabi pa nga. Barren, walang mabubuhay yan eh. Diba? Mga grass, pero may mga hayop minsan, yung mga rattlesnake, meron yan, mga kapatid. At syempre, yun nga, nakita ng Panginoon, nasumpuhan ng Panginoon ng mga tao sa Israel sa ilang na yan. No? Nakita natin dito na kahit na sila ay nasa ilang, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Dahil sila ay mahalaga sa Panginoon. Amen. Praise God. The same thing sa akin mga kapatid. Meron na tayong minsan wilderness sa ating mga buhay. Ilang. Ang tabak, no? Na minsan prone tayo sa danger. Diba? Na naniniligado yung mga buhay natin minsan, pero hindi tayo binabayaan ng Panginoon. Amen? Pare-parehas ng mga Israelites sa ilang.
Sabi pa doon sa English, kuha nga sa English. Sabi doon, he enriched him. Yan. Yan. He lead him out, sabi dito, no? Iba yung translation ito, yung King James Version kasi sa akin, mga kapatid, no? Sabi doon, he enriched him. Big sabihin, God surrounded and protect them. Protektahan ng Panginoon ang mga Israelita. Paano ko nagsabi yun, mga kapatid? Ikaw, if you read your Bible, mga kapatid, habang sila naglalakbay, ilang years, mga kapatid, sa wilderness? 40 years. Habang sila naglalakbay sa ilang, may sumusunod na ulap. Heat stroke talaga yung mga yan, na mga kapatid. Pero dahil mahalaga sila sa Panginoon, sa 40 years na yon ay mayroong sumusunod na ulap sa kanila to cover them sa init ng araw. Right? Mga Israelites. Yan, no? Mamaya tatakilin namin bakit tinawag na i-keep him as the apple of his eye. Ano ibig sabihin niya? Di ba? Meron sabi minsan sa akin, di ba? You are the apple of my eye. Di ba? Mga ganun, di ba? Oh. Kaya nabiyag si sister, si brother. Di ba? Kasi may nagsabi yan mga ganyan sa kanila. Amen. Ngayon, sabi naman sa susunod is, he instructed him. Kalapit na yan mga kapatid na. Tag-isahin mo na lang yan. He instructed him. Ano ibig sabihin nun? Habang sila ay nasa ilang, hindi sila pinabayaan, God protected them. Tinuruan din sila ng Panginoon. God teach them how to live. Kung ano yung gusto ng Panginoon sa kanila. Kaya yung binigyan sila ng 10 commandments, di ba? Para mabuhay sila ng ayon sa gawa na gusto ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen. And then sa last, sabi doon, he kept him as the apple of his eye. Ano ang ibig sabihin ng apple of the eye? Yung apple of the eye, tinutukoy yan yung pupil. Okay? Sa mata natin, yung pupil, ano ba yan? Basta yun. No? Yung pupil na yan is the most sensitive and carefully protected part of the eye. Ni-research ko yan, mga kapatid. No? Yung apple of the eye pala, na tinutukoy yan, is yung pupil natin na yung pupil na yan is the most sensitive and carefully protected part of the eye. Ngayon, bakit tinawag ng Panginoon na i-keep him as the apple of the eye? Ibig sabihin na lang nun, ng mga kapatid, no? Tinuturing ng Panginoon itong mga Israelites na sila ay precious. Diba? Sabihin nyo nga, my precious. Diba? Totoo mga kapatid. Diba? Itong mga tao ito, dahil halak sila ng Panginoon, sila ay precious sa mata ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay in love, di ba? Kapag ikaw ay merong gusto, di ba? Talagang ingatan mo yan, di ba? Amen? Tama ba? Oh. Kapag in love yan, alam niyo yung sinasabi ko. Talagang precious niya sa mata ninyo. Siya lang, walang iba. Kahit yung ilong niya nasa taas ng noo, ganyan kataas yan. Kung precious yan sa'yo, wala yung sa iba, ikaw lang talaga. Wala nang iba. Ganun yan talaga. Precious na mata mo eh. Di ba? Sa mata mo lang. Di ba? Ganun ang Panginoon. Sa kanila. Yung closeness, yung preciousness talagang naroon mga kapatid. And this verse, I will end na mga kapatid, summarizes that minsan sa buhay natin, meron tayong wilderness sa buhay, no? Meron tayong mga ganyan. Pero, may struggle tayo. Minsan, low, akala natin, mag-iisa lang tayo, na walang nagmamahal sa atin, hindi tayo mahalaga. Look, anong ginawa ng Panginoon sa mga anak ng Diyos, sa mga Israelita. Sa panahon na sila ay nasa ilang, naghihirap sila. Kung wala ang Panginoon, wala silang magagawa, mga kapatid. Kung sa kakayahan lang nila, walang kulang, mamamatay sila doon. No? Kailangan nilang mag-depend sa strength ng Panginoon, hindi sa strength nila. Hindi tayo makakagraduate dito. Hindi tayo makakagraduate, hindi tayo aabot sa puntong ito kung hindi dahil sa Panginoon. Amen. Hindi natin masabi na tayo yung dahilan kung bakit umabot tayo dito. Hindi. Because of His faithfulness, hindi Kanya nilayuan. Kahit na naghihirap ka, kahit na ikaw ay
tumalikod sa Kanya, yung faithfulness ng Panginoon, naroon pa rin. Hindi ka inayahan hanggang ngayon. Nakikita mo, graduate ka na, malapit ka na mag-graduate, nakikita mo na ikaw ay pinahalaga ng Panginoon. Pwede ba palakpakan natin sa Panginoon? Dahil umabot tayo sa panahon ito. Kasi kung wala na. Ibig sabihin ng baka, ewan ko, kapatid, mahalaga ka pa ba? Or kailangan mo na talagang muli, baka magkamali ka pa minsan, no? Pag may namatay sa atin dito, nawa, no? Yung reason ng Panginoon is para makasama ka niya. Hindi yung dahil nauulit ng Panginoon na mo na mga kapatid. No? Nawa ka ng mga kapatid. At maraming salamat isa pa sa pagkinig na pag-bear na sa pag-kwento sa akin mga kapatid dahil lang masyadong matagal. But I hope meron tayong mga natutunan at na-encourage po sa ating mga salitang ito. Maraming salamat din po sa salitang salita. Amen, praise God, yun po ang mga salita ng ating buhay na Panginoon na patuloy nagpapaalala at nagbibigay ng encouragement sa bawat isa.